Lagi rin nating guest dito sa DZMM Teleradio. Walang iba kundi si Jefferson Chua. Jefferson, si Danny sa programang Kabayan. Good morning po Sir Danny at sa lahat ng mga nakikinig. Okay, maraming salamat at mukhang maganda naman ang ating signal, no? Via Zoom si Jefferson. Okay, Jefferson, siguro nabalitaan mo rin to at narinig ko rin dun sa isang presidente ng Jetty Petroleum, no? Na sabi nila may plano nga. For now, syempre kayo ay ayaw nyo matuloy yung mga ganyan dahil ito palang kalidad nitong Euro 2 fuel ay hindi masyadong maganda at may risk dun sa ating environment. Tama ba, Jefferson? Yes po, no? In fact, lahat naman ng klase ng fossil fuels napakalaki ng epekto sa environment. Kaya nga po yung init na nararamdaman natin ngayon, no, ay dulot ng ilang taon na continuous na paglabas ng mga maduduming sources for fuel. Ngayon, while nakikita naman natin, no, na may pangangailangan dahil sa supply issues, no, hindi dapat yun yung dahilan, no, para mag-shift back doon sa mas maduming sources when in fact ang dami-dami nating sources dito for renewable energy. At sa tingin namin, no, ang kailangang address ni Pangulong Marcos, no, ay yung cost of living crisis muna, no. Hindi lamang yung supply ng oil yung titingnan natin, pero kailangan niyang masagot yung tanong, no, na paano natin ma-alleviate yung bigat ng buhay ngayon sa ordinaryong Pilipino na nararamdaman natin dahil sa pagtaas ng fuel prices at sa pag-rely natin continuously sa mga ganitong klaseng fuel sources. Kasi ang balita namin, itong Euro 2 fuel na planong ilagay, mas mausok daw to at mababa nga ang kalidad, although available na yung Euro 4 fuel, no? Pero syempre sabi mo any form of fossil fuels hindi pa rin maganda yan sa sa environment natin. Pero ano ba ang pagkakaalam mo rin kasi kung ito ay aangkatin, hindi rin naman daw ganun kababa ang presyo kung ikukumpara dun sa mga ordinary din natin mga inangkat. At saka magdadagdag ka pa pala ng tangke nito. So, maraming dynamics na ikukonsider Jefferson. Mismo po, ano? And yung kailangan din po natin isipin dito is sino pa talaga ang may hawak ng fuel na to, no? Alam natin na may oil deregulation law tayo dito sa Pilipinas, kung saan, no, na napakaliit ng oversight, no, at ng control ng government when it comes to fuel sources. Ngayon, totoo, no, na may fuel supply tayo para mapatakbo ang mga planta natin, no? Pero at the end of the day, sino bang nagko-control ng mga planta na to, 'di ba? Okay. At ang nagko-control sa mga planta na to ay mga private corporations na alam natin, no, na sa mga krisis katulad ngayon, no, ito yung mga panahon kung saan kumikita sila ng napakalaki, no, dahil sa krisis, no. So kailangan matingnan natin sa anggulo na yun, no, na hindi lamang ito question of supply, no, pero question to kung sino ba talaga yung nagbe-benefit, no, sa crisis na to. And kahit anong fuel source yan, ngayong mas madumi na, no, alam natin, no, na hindi ito mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino, kundi yung profits na yun ay mapupunta, no, sa mga sa oil mga companies. korporasyon. Oil companies. So for now, syempre ang concern ng gobyerno, wag magkaroon ng dumating sa punto na nagrarasyon tayo kaya gusto nila stable. Narinig ko nga si Pangulong Marcos at sinabi rin ng ating mga sources dito sa DZMM hanggang June daw, no? At marami na nga tayong ino-order, isa na nga Russia at may mga pag-uusap na rin sa ilang bansa. Pero ibig sabihin kayo na nandyan sa Greenpeace Philippines, syempre gusto nyo yung malinis, no? Ngayon, ina-advocate nyo ba? Kasi parang mas relevant ngayon yung mga electric vehicles. Mas okay ba sa inyo yan, sa Greenpeace? Ngayon po, hindi lamang po yung pag-shift to non-fossil fuel sources yung tingnan natin. Pero gusto natin din makita kung paano natin ma-maximize kung ano yung meron na tayo, no? Ibig sabihin po, no, active and public transport, no? Napakadami ng, ewan ko po, Sir Danny, kung nakikita nyo, dumadami na rin ng mga nagbibisikleta ngayon, no? Dahil na nararamdaman na rin ng mga tao ulit, no, ang yung, mga pasanin, no? Yung pasanin. ang
pagmahal, no, ng lahat ng mga bilihin, ng lahat ng mga ng gasolina, no. So ito yung tinitingnan natin na sustainable solutions. Ngayon, yung realidad dito is alam na ng mga tao, at lalo na alam na ng gobyerno na ito pala ang solusyon sa mga problema dulot ng pag-rely, no, sa fossil fuel industry. And nangyari na to na nagkaroon na tayo ng magandang sistema nung pandemic na medyo napondohan, no, na-highlight yung mga ganitong mga solusyon for public transport, for active transport, no. Pero tilang nakalimutan natin, no, so baka magandang reminder to, lalo na sa government, no, na Oo. i-prioritize, no, ang mga ganitong programa at alagaan ang mga mamamayang Pilipino para hindi nila maramdaman yung economic shock na dinadala ng krisis na ito. Oo, so bale ang gusto nyo, yung panawagan nyo, balik tayo sa basics, iba, maglakad, magbisikleta, at yung ito nga, 'di ba, inintroduce na rin ng Pangulo itong 4-day work week. Pero may mga iba rin nag-advocate, lalo na yung mga BPO, work from home i-encourage din para makatipid na rin talaga, hindi nagagamit na sasakyan. 'Di ba, is this something na pinupush nyo rin diyan sa Greenpeace, Jefferson? Yung pinupush po talaga ng Greenpeace is maghanap ng mga creative at long-term solutions, no, Oo. sa ano sa Like what? Like what? sa Oh, yun nga, katulad lakad. ng, for example po, sa government, nakikita po natin na hindi nga napaprioritize yung mga ganitong polisiya. Halimbawa, hindi na naaayos sa mga public transport natin. Oo. Nakikita natin yung napakahabang pila sa MRT, no. Ah, Isa pang paraan, no, para matulungan din ng gobyerno yung mamamayang Pilipino is baka pwedeng masuspend, no, ang ilang mga value added tax, no. Kasi hindi lamang yung pag-shift sa behavior natin yung kailangan oo. ngayong crisis, no, pero Oo. kailangan din mag-shift ng mga sistema, no. At Oo. alam natin na yung may hawak ng mga sistema na ay gobyerno, sa Okay. pamamagitan ng mga iba't ibang polisiya, no. So maraming mga paraan, no, para gumaan ang buhay ng ordinaryong Pilipino ngayong Oo. panahon ng krisis. And Oo. syempre, yung gusto natin mangyari dito is hindi na tayo bumalik sa lumang gawi, no. Hindi na tayo bumalik sa mga Oo. sistemang nakakasira ng kalikasan Kalikasan. natin, Oo. at ng health natin. Okay, so you are sounding like yung katulad nga na ibig sabihin, encourage natin yung public transport pero wag na natin bigatan yung ano, no, 'di ba? Katulad niyan, 'di ba, naaprubahan na naging ito ng Pangulo itong alisin na yung excise tax. So more than that, gusto mo alisin na rin ng VAT, at saka siguro I would assume gusto mo na rin ng mawala yung oil deregulation, mabuwag. Isa sa mga tinitingnan yon, no, na solusyon, pero kung titingnan din natin, at babalik po ako dun sa punto kanina, no, Mm. na sa mga panahon ng krisis, no, Mm. napakalaking profits ang nakokolekta ng mga Mm. private companies na to, tinatawag nating windfall Mm. profits, no. And ine-explore na rin sa ibang bansa ang tax, no, sa mga Mm. Mm. malalaki at mga super rich, no, na mga korporasyon na to, ah, ng mga windfall profits nila. Tapos yung pondo na yun, yung gagamitin para maibsan yung nararamdaman ng ordinaryong Pilipino, no. So isang paraan din yun, no. Kailangan ding makita ng gobyerno, no, para maging fair and equitable yung Mm. access sa ginhawa, no, sa Mm. lahat, no. Mm. Kailangan nila makita na unjust yung sistema na ito, na konti lang ang nagpa-profit from this Mm. crisis, at pwedeng mataksan yun, no, at Mm. magamit yung pera na yun para, no, para ma-address yung cost of living crisis natin. So may Mm. maraming mga para-paraan, no, and katulad po ng sinabi nyo, no, yung pag-repeal ng oil deregulation law para ma-ensure po natin, no, na yung regulations for oil Pricing, supply, lalo no, na yung pricing. needs ay hawak na ng gobyerno, at hindi yung Mag-intervene ng mga gobyerno. korporasyon na profit lang ang Ah. highest priority. Okay. Nako, maraming salamat, Jefferson, sa oras at sa inyong mga insights. Thank you. Thank you po, Sir Danny. Okay, yan ho si Jefferson Chua, campaigner ho yan ng Greenpeace Philippines.